Uma present Life Story, the story of your life. Ang programang binuo ng pag-ibig, pagmamahal at pagkalinga. Saturday 1 p.m. hosted by Miss Jinky kasama ang ibang Uma host. 6.5 hours later. Pag may sinasabi ka na toxic tong taong to, have you tried asking yourself first, tong tao ba na to yung toxic o ako? Sa bagay. Kasi ako, ewan ko, parang feeling ko toxic din ako eh. O, diba? Hindi kasi ano, no? Kasi tao dito, the reason why, ang dami ko na-encounter na toxic. And then, may mga bagay kasi ako na pinapaliwanag. And then, at the same time, kumbaga parang, they're not admitting it. Kasi ano nga, you're in denial. Diba? You're in denial. Nandun ka sa stage na, wala naman tao na agad-agarang inaamin na siya yung mali. Diba? Kahit mag-sorry nga, minsan may struggle tayo sa pag-apologize, diba? Kahit na alam nating mali natin. Kasi nga, andun yung ego, andun yung pride. So, hindi mo agad masasabi na, ikaw yung toxic. So, you really have to may self-realization, diba? Yayain mong uminom para ma-realize mo. Hindi. Diba? Sa bagay. Kasi, ang ganda no. Hindi ko naisip. More on kanina sinasabi ko kasi na merong mga ibang tao talaga na hindi nila sinasabi o hindi nila na-admit na mali sila. And then bagkus, may mga times din na kumbaga parang akala mo kung magsalita din sila parang wala silang kamalian sa katawan. Totoo. And then, it makes sense na siguro kaya ganun din yung tao niyo because yun din yung nakikita niya sa akin. Yung trait niya na pagiging toxic nakikita niya sa iba. Tapos mas napopinpoint niya yung iba kaysa yung sa kanya, ganon. Ayan, sabi ni Jello dito, ako ba yung toxic lalo na kapag alam mo pag umaga, pag ginigising ko si Jello, high blood na agad ako sa umaga. Hindi ko kasi nakaka-toxic yun eh. Yung hihiritan ka ng 5 minutes. Ilalaki mo pa ba yung 5 minutes? Diba? Pares kayo ni Mu. Pag gigisingin niya ako, kunyari sa call, tapos hindi ako sumasagot, sabi, matulog ka na lang! Oo, gano'n na. Sabi, matulog ka na. Mamaya ka na gumising para memo na yan. Ganun din ako. So, dito, kaya nung time na yun, okay. So, dito, kaya pala, ang hirap gumising sa umaga. And then, yun nga, balik tayo doon, no? Pero ano ba yung nagiging, senyales? Why, ba't may mga tao, let's say, ikaw sa sarili mo is, wala ka toxic. Pero, wala ka toxic sa katawan, or no, even ikaw mismo hindi ka toxic. Pero, the more na parang, you're just being concerned to that person. Pero parang, ang dating pa nung taong yun, wala ka, minamasama niya yung the way you deliver the word, the way you're concerned. Ako kasi, DJ Trike, nasabihan na ako ng toxic daw ako eh. Oh. Oo, nasabihan ako na, well, it's kind of a different setup na I had to self-check myself muna. Self-check, alangan naman self-check yung kapitbahay, di ba? Chinek ko yung sarili ko kung toxic na ba ako. And then I realized na ang dami mo ng baggage na dinadala. Kahit na hindi naman yun yung goal mo, maging toxic or spread toxicity, parang nagiging toxic ka na nga. Dahil ang dami mo ng baggage na sa'yo binigay. Yes. Yung binigay. Ikaw yung ginamit para maging toxic. To spread toxicity na hindi mo pala alam na nagiging toxic ka na. So, ayun,
paano mo mapapansin na toxic na yung isang tao? Pag naramdaman mo na medyo naapektado na yung mental health mo. Ooh. Pag medyo, alam mo yung tipong masaya ka naman, tapos biglang pag kinausap ka, biglang you're all fired up, gigil ka or something. Parang medyo toxic na yun. Diba? Sa bagay. Kasi kunyari, no, I get the point na kunyari, you're having fun with your friends and everything, and then biglang yung taong toxic is nagparamdam sa'yo, parang out of nowhere, biglang mag-iiba yung mood mo. Ang worst case pa yan, hindi naman aware talaga minsan yung ibang tao na toxic na sila. So, pag hindi pa, minsan kasi parang they just want to do something or say something, hindi sila aware na toxic pala yung effect nun. So, kailangan, ayun, mahirap din ipamukha sa tao kasi iba-iba tayo ng pagkakaunawa Sabagay. Diba? Parang ito si Tyler she's. Diba? Diba? Bobo daw, edi ikaw na matalino. Itsurang hindi naman. Tingnan mo naman, diba? Nung nagpagupit, may puwang pa dun sa gitna. Kamukha mo si Super Laugh in a Simeon. Diba? Kamusta sa isang follower mo, Tyler? Diba? Good morning, good evening to music lover, Yamdres. Yes, good evening sa lahat po dyan. And then, ito, ilalayo na natin yung kasi baka masyado malayo. ito na lang, ilalayo natin. Ito madalas ko tinatanong to sa iba. And then, tinanong din naman sa akin to ni Miss Jinky. Kung papasok ka sa isang relasyon, ano ang pipiliin mo? Tamang relasyon, pero di ka masaya? O maling relasyon, pero masaya ka? Paano mo nalamang tama yung relasyon? Hindi ka nga masaya. Hindi, like kunyari example tama sa mata ng Diyos, Ng tama. tao. Oo, tama sa mata ng ng tao, pero di ka naman masaya. Ayun ako, feeling ko kasi madaming tataas ang kilay sa akin sa sagot ko dyan. Ay, madaming tataas ang kilay sa sagot ko dyan. Ako siguro, dun ako sa maling relasyon pero masaya ako. Kasi isa lang naman ang dapat, I'm only accountable to my God. Kung mali man yung relasyon sa pananaw ng ibang tao, ako lang naman ang sasagot sa Panginoon ko diba? Kasi Yes, doon naman tayo i-judge pag namatay tayo, kung sa impyerno o sa langit tayo, doon ako i-judge Yung Diyos ko lang ang may karapatang mag-judge sa akin. True. Diba? So, Totoo. Kukunin ko na dun sa masaya ko, 'di ba? Kasi nga you only live once, and if you live a life fruitful and happy, once is enough. True. And then kasi dito, kung for me din, doon ako sa mali. Kasi kung pipiliin mo naman ang isang relasyon na hindi ka naman masaya, dito, parang kinilay mo na rin sa sarili mo na wala kang karapatan maging masaya. Tsaka nakipagrelasyon ka pa, 'di ba? 'Di ba? Anything lesser than being happy in a relationship. Not saying na kailangan araw-araw masaya kayo, katarantaduhan yun. Walang relasyong ganun. Pero kung yung taong yun na nagpapasaya sa'yo, alam mo yun, maybe it's worth fighting for. Sasabihin ng iba, ibig sabihin, gusto mo yung yung usapang mga kabit-kabit, keme. Kung mahal niyo ang isa't isa, di paayos mo muna dun sa karelasyon mo na, Yes. Iwalayan mo na maayos yung asawa mo or kung yung girlfriend True. mo. Diba? True. Kasi I am worth being in a relationship na walang sabit. Diba? Totoo. Ano And yung then, sabit? dito, ito din yung worst case scenario, magiging tama pa ba ang isang relasyon kung battered wife ka or battered husband ka? Depende kung anong brand ng butter yan. Kung Anchor, diba? Ay,
Hindi. Siyempre sa pangmasa ako, sa buttercup lang ako. Oh, butter. Hindi butter yon, margarine yon. Hindi yun butter talaga. Hindi, pag nagkakasakitan na kayo ng physical, na medyo nagli-leave na ng mark sa katawan mo. Kasi, hindi ko I'm not an advocate of physical abuse or whatsoever. Yung minsan matulak mo yung partner mo or makurot mo o maganong-ganon mo, yung naghaharutan kayo na, ikaw talaga. Tayong Pilipino, kiligin nga lang tayo, nanghahampas tayo ng tropa natin, di ba? Oh. I mean, that's normal. Pero once na you end up na may pasa ka na, or yung tipong duguan ka na, learn when to leave. Diba? Kasi you're expecting other people to respect you. Ikaw mismo wala kang respeto sa sarili mo, kaya ka nag-i-stay. Yes. Mapagpalang gabi sa'yo, DJ Trek. Sana naman dinadamay niyo ako ng misplace niyo. Oo nga naman, guys. Ay, sa gabing to. Sad, ha? Hindi, friend ko rin yan. And then, ayun nga, kasi sa akin, no, depende kasi sa pagkaunawa mo doon sa katanungan. Hindi naman porket mali. Kasi may mga, di ba, may mga, sabihin na natin, sa isang relasyon, ay sa isang maling, sa isang tamang relasyon pero di ka masaya, or maling relasyon pero masaya ka. Kasi may mga maling relasyon na hindi tugma, like kunyari, sabihin na, nasabihin na, hindi parang Romeo and Juliet. Against all odds, gano'n. You diba? And me against the world, gano'n. Diba? Siyempre, mali yung maling relasyon kasi magkaaway pamilya. Pero pag kayong dalawa is magkasama, sobrang saya nyo. Diba? So, depende sa pagkakaintindi ng katanungan. Hindi naman ibig sabihin, or hindi naman lahat ng maling relasyon is may kabit or third party. Kasi yung iba dyan, yung agad ang iniisip pag sinabing Hi, KJ. Kasi, paano ba to? Katulad niyan, palawakin pa natin tong topic na to, Yung LGBTQIA, LGBTQIA, BCD community natin, ang haba na kasi. Yes. Shout out po sa inyo lahat. Madaming tao are against that. The relationship with the same sex or, diba? Pero, yes. Ano bang bottom line? Love wins. Diba? Love wins. No matter anong sexual preference mo, gender preference mo, diba? As long as you're loving someone, malabong matalo ka eh. True. Diba? Totoo. Isingit ko na rin dito, yung iba kasi diyang mag-asawa who stays because of the kids. The children. Do you think that's healthy? Hi, Tito Tutan. Bakit tunog pamilyar na nga kami? Diba? Katulad niyan, hindi, may mga ganun may mga mag-asawa, they stay because of the kids. Gusto ko yung neon light mo sa likod. Mapa-neon light din ako. Hindi, ayun, diba? They stay because of the kids. Do you think mas maganda yon? Yung nakikita kayo araw-araw ng mga anak nyo na nag-aaway, nagsasakitan, nang bababae yung tatay nila o kaya nang lalaki yung nanay nila. Alam niyo bang paglaki ng mga batang yan, baka magaya din nila yan sa mga future relationships nila. So, why stay in a relationship na hindi na kayo masaya? Diba? Totoo. And the sooner that you realize that, the better kasi you have time to, mag-aim ka for something better. Gano'n, diba? Akala nila, diba? Akala ng mga bata na normal yung nag-aaway, sinisigawan yung nanay. Wala Totoo. lang. And then tao dito, pero may iba din kasi, na nag-i-stay na lang kahit wala nang pagmamahal. Dahil for the sake of, their children. Although hindi sila nag-aaway, hindi sila nagkaasakitan. Kumbaga parang, when it comes to sa bahay nila, parang, yung pagsasamahan nila as partner, parang nagplaplastikan na lang. May kilala akong gano'n. Parang may kapamilya ako. may kamag-anak akong gano'n. Kasi, minsan,
nag-stay din ng isang tao sa relasyon, no matter na wala ng love, just because nakasanayan na. At yun yung Sabagay. pinakamasakit. Yung nag-stay sa'yo yung partner mo na mahal mo, pero nagsistay lang siya dahil wala na, nakasanayan na. Or sasabihin na, I'm too old to find somebody else to love, to start again, di ba? Biruin mo, mahirap din kasi mag-start ng bagong relasyon. Biruin mo, alamin mo yung paborito niyang number sa electric fan. Di ba? Uulitin mo yun. Anong favorite number mo sa electric fan, di ba? O anong favorite color mo dun sa sapin-sapin? Pare-pareho lang naman lasa ng kulay lang naman talaga pinagkaiba, di ba? Parang ang dami mo pa mag-aalaman. It's really difficult to start a new relationship. Kaya some people stay because yun yung safe zone nila eh. Safe zone. Tama, parang may taka sa akin sinabi mo, DJ Strike. Ay, si Ano daw? Imonton Monton. Sabi ni Carmelo Anthony, good evening po mga Lord. Shout out po. Watching from Calibo, Aklan. Oy, lapit sa Ay, Boracay. hello. Oh, yan. May pa-lightning na ako. Ah, grabe. May pailaw. Akala ko liga ng basketball. May pailaw. Hindi, nagbayad ako sa subdivision para pero So dito natawa ako dun sa sinabi mo na na-miss ko ulit yan na every time na we had a talk, like example this, di ba, way back then, na ang hirap, lagi mo sinasabi, ang hirap kaya magsimula sa umpisa na sabihin mo yung favorite number mo Hindi sa kasi seryoso. Ang hirap. Alam mo ba, ako, there was, na may boyfriend ako dati, na naghiwalay kami. I wasn't really grieving. I wasn't crying dahil naghiwalay kami kasi walang kwentang nila lang yung hinayupak na yun. Pero, umiiyak ako sa guy best friend ko nung time na yun. Kasi, paano kung eto na naman ako, nasaktan ako, tapos magbe-build na naman ako ng higher walls, thicker walls, tapos yung susunod pala siya na pala yung para sa akin. Pero pinahirapan ko siya. Sa sobrang pagpapahirap ko sa kanya na I was so kept na, hindi, ayoko ng relasyon, napagod. Yung pala yung nakatadhana sa akin, 'di ba? Parang unfair. Are you both married for you to Yes. give advice for you or just saying based on asking lang po? You don't have to be married naman to explain yourself, to share your thoughts and opinions regarding love. Everybody at some point fell in love and are also in love. So, ewan ko sa'yo, Jazz, kung kailangan mo ba ng marriage certificate para lang hanapan mo lahat ng pinapanood mo sa Tao dito TikTok ng kasi marriage certificate. Sagutin ko lang din yan, kailangan ba yung mga word, yung mga sinasabi namin or binabase namin dapat kailangan kasal din kami. Hindi ba pwedeng may mga kamag-anak kami nor even mga kaibigan na nagkaroon ng karelasyon na nag-i-stay na lang dahil sa dahil sa lahat naman siguro sa 137 viewers natin siguro nga baka magulang ninyo na witness ninyong ganyan mismo eh. Diba? So alam mo tao yun. dito, wala namang kailangan requirements na kailangan kasal nor even kailangan tapos ka regarding about sa when you're doing a topic nor even a segment like this na di ba? Based on experience, ano pa ba? Based on experience. Dapat Tawag daw dito. based on experience. Kailangan based on experience. O sige nga po, ikaw po ba kunyari, hindi ka po ba nakaka-encounter ng mga kaibigan mo or even sa magulang mo mismo? Tawag dito. And then, ano ba ginawang hakbang ng mga kaibigan mo or even yung magulang mo regarding about our topic right now? Ako Diba? kasi kung tinatanong mo yung experience, I've experienced falling in love. I've experienced falling out of love. And I have experienced a family which is full of love and sometimes wala ding love. So, alam mo yun, that alone is enough experience na pwede kong i-share to other people. Whenever you watch shows like this on TikTok or alam mo yun, pwede na you take what resonates and leave what doesn't. You're free to do that. Kasi kung lahat ng sasabihin ko, gagawin mo, Jazz, pag sinabi kong punta ka ng 10th floor, tumalon ka. Tumalon lang ang sabi ko, hindi ko sinabing tumalon, palabas ng building, Yes. ha? O, Yes. diba?
bahala kayo kung anong iti-take ninyo na feeling nyo is like, oh nga no, why not I do that? Or, hindi ko gagawin yun. Kasi hindi naman, lahat naman tayo may utak eh. So, isipin nyo kung anong pwede True. nyong pakinabangan sa True. pinag-uusapan namin. Yes. At, And then, pag sinabi bang kumain ka ng Winnie the Pooh, kakain ka? Di ba? Wait lang. Sasarado ko lang yung pinto. diba? Ako kasi, ako na-experience ko yung nag-aaway ang magulang ko. Na-experience ko din na sweet sila. So, alam mo yun? Yeah. Tinulak ko na lang. Ganon. Di ba? And then, kayo guys, ano nga kayo regarding about sa mga bagay-bagay na pwede naming sagutin yan. Di ba? And then, ito, regarding about din do sa, paano, kaya nga, di ba, merong mga pagsasama na naghihiwalay. Kaya nga sinusulong din, or even sa ibang bansa, kaya nga merong divorce eh. Because nagkakaroon na nagkakamali sila ng babae na pinapakasalan. Oo nga. Alam mo yan, yung mga, just gusto mo mag-up. Up ka kaya? Para mas maliwanagan natin ang yung pinagdadaanan. Sabi niya kasi dito, did you experience being married and how it felt to be on that situation? Para mo nga sinabi din yung sinabi nga ni Papa Troy kanina, hindi mo kailangan tikman yung tae para sabihin hindi dapat kinakain yung tae. Diba? Case to Kasi case ano basis nga tawag yun, dito. Jess. Bahala ka sa interpretation mo. True. And then kung basta I smell something fishy lang. Malansa. Oo, malansa. Di ba? And then, Something yun nga, fishy. regarding about kailangan ko pa bang magpaasal? At para masabi ko, sige, ito, Jess, kasal na ako ngayon. I'm married and now, ano pa yung kasagutan mo kung naranasan ko pa yung lahat? So, ano ba talaga yung requirement? Kailangan ko ba muna magpaasal? O kailangan ko munang maramdaman or masubukan yung pangyayaring ganon? Di ba? Kasi, Sabi ko nga kaya in-invite ko si Jess mag-up siya, di ba? Para naman mapakinggan ng ating mga viewers true. yung kanyang hinanaing sa buhay. Yes. Maganda kasing topic yung hindi naman tayo lahat nagkakasundo. Diba? Totoo. Kasi makikita natin yung mga angulo na, sige, malay mo nga naman, may mga hindi kami nakikita. At sana open-minded kami kahit walang kape. Open-minded kami na pakinggan yung side mo. Diba? Yes. Sana open-minded ka din na pakinggan din yung side namin. Yes. Yun. Or maybe, uminom siya ng kape, and then pag inom niya ng kape, di niya natanggal yung kutsara. Pag bulat niya, may kapiling ng iba. Akala ko yung kutsara sumuot sa mata niya. Diba? Hindi, ganun Diba? lang yun. Ganun lang yun. I mean, ang lahat ng tao naka-experience ng love. Kahit yung pinakamasamang tao, kahit yung pinakamasamang tao, tsak yun, naka-experience ng love yun. So, alam mo yun, we are all entitled, lahat ng mga viewers natin, 207 na yan, we are all entitled to our opinion regarding the experience that we had, loving and falling in love, falling out of love. At saka hindi naman lahat ng pag sinabing love sa boyfriend, girlfriend, diba? Meron Yes. ding love sa family. Or even sa friends. And friends, yeah. Di ba? So, Or even sa work mo kasi di mo na mapapasukin yung gustong-gusto mong trabaho kung if you're not in love. Oo, Di ba? diba? And then, what matters most is, siguro kung nandiyan pa rin si Jess, no? Tanong ko lang sa kanya, do you fall in love with yourself every day? Oh, jeez! Gosh. Alam mo, may kaibigan ako, share ko lang. May kaibigan ako, and sabi niya sa akin, at least ako may asawa. Tapos sabi ko, alam mo yung, nung time na yun, I think this was like 10 years ago. Sabi niya sa akin, babae to ha, at least ako may asawa, gumanon sa akin. Tapos ang sagot ko sa kanya,
Oo, masaya ka ba? Oh. And then, hindi na siya nag-reply Hi, about it. Charles. Hindi, magkakaharap kami noon. Sabi lahat ng mga tropa ko, oh, bang, boom. Diba? Kasi, hindi naman lahat ng mag-asawa masaya. Again ha, yung sinabi ko, hindi araw-araw masaya. Pero alam mo yon, you have to i-average mo yung araw, yung number of days that you are with your partner. Ano bang lamang doon? Pighati o yung masaya kayo?